Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakapamimili po ba kayo ng mga tao na gusto nyong makasama o samahan? O kaya ng mga bagay na gusto nyong maranasan? Sana all. Kung oo ang sagot nyo, sana all, ganyan. Na kapag toxic yung tao, toxic yung kapaligiran, pwede mong iwanan, anytime. Pero alam naman po natin na hindi yan po pwedeng mangyari all the time. Kahit na tayong pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, hindi natin maiiwasan ang sakripisyo. Alam po ba ninyo na may mga napakamayamang tao ngayon sa buong mundo ang nagpagawa na ng mga bunker? Yung bunker, yung underground na pwedeng tirhan sakaling maggera, sakaling pumutok ang mga bulkan, sakaling mag-end of the world na. Sa pag-aakala at pag-iisip nila na doon sila po pwedeng maligtas. Kapag ang lahat sa daigdig ay napapahamak na. Kumpleto po yan sa mga facilities. Kumpleto rin, nakaibak na mga pagkain. At hindi nga po ba't in-explore yung pagtatatag daw ng community sa Mars, sa ibang planeta? At bakit gagawin yan kung hindi iniisip na pwede nang matapos ang mundo na ating ginagalawan? And then sino makaka-afford niyan? Mayaman lang. Kahit ang mga mayamang ito, iniisip na pwede talaga nilang iwasan ang kapahamakan, maging ang kamatayan. E di wow, magpantasya sila hanggat gusto nila. Sapagkat alam naman po natin, hindi yan ang realidad ng buhay. Maghihirap at maghihirap pa rin sila, o kung hindi man mamamatay at mamamatay pa rin sila. Yan ang realidad ng buhay. Sinabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkasabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo ng kanyang napipintong sakripisyo at kamatayan sa Kalbaryo. Hindi ito maintindihan ng mga disipulo. Pero nahiya, natakot naman silang magtanong. And I wonder why. Mabait naman si Jesus. Ina-explain naman ni Jesus, ano man ang hindi nila maintindihan. Ba't hindi nila ito tinanong? Hindi kaya dahil ito na rin yung pangalawang prediction o pagkasabi ni Jesus ng kanyang magiging passion, ng kanyang magiging kamatayan, ayaw na nilang mas maunawaan pa ito sapagkat alam nila na kapag tinanong nila, mas sasabihin sa kanila ng Panginoon, mas ipaunawa sa kanila, yung katotohanan ayaw nilang marinig sa Kanya. Kailan ba yung minsang nagsabi sa akin, Father, ganito po yung gagawin sa akin, ooperahan ako dito, tatanggalin po yung ganito. Teka, sabi ko, alam ko na eh. Ayaw ko nang marinig pa kasi mas kinikilabutan ako eh. Hindi kaya ganon ang ayaw marinig ng mga alagad na mas linawin pa sa kanila ni Kristo ang kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. Ayaw nilang marinig ito. Gusto nilang iwasan ito. Lalo pat kung malalaman po natin ang konteksto ng Ebanghelyo, bago po ang tagpong ito, ay ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Kung saan, sinabi ni Pedro, dito na lang po tayo. Kasi ang sarap nga naman ng pakiramdam na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. And then bumaba sila ng kabundukan, pinagaling naman ni Kristo ang batang inaalihan ng Diablo na hindi napagaling ng kanyang ibang mga disipulo. So, very high yung spirit nila eh. Nakafocus sila sa kadakilaan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, sa good news. And then, gugustuhin ba nilang makarinig ng bad news? Ito na yun. Yung ayaw nilang marinig mula sa Panginoon. So gusto nilang i-preserve yung magandang pakiramdam. Yung maganda lang, yung kaluwalhatian, yung kadakilaan, yung good news lang. Ayaw nila ng krus. Ito naman din ang tumatakbo sa isip ng Panginoon. Kaya sinabi niya ito sa kanila ngayon. Sapagkat gusto niya na imulat sila sa katotohanan ng buhay na ang krus ay talagang kasama. Hindi ito maihiwalay sa buhay, lalong-lalo na sa buhay pagsunod sa Kanya. Hindi ko po alam kung napapansin ng mga nagpapapray over sa akin dahil may problema sila o dahil may pinagdarasal sila, na lagi kong idinudugtong yung mga pangungusap na tulad nito. At Panginoon, tulungan mo po silang maging matatag sa mga pagsubok. Minsan nasasabi ko pa talaga na Panginoon, sana po matanggap nila na bahagi ng aming pagsunod sa iyo ay ang mga pagsubok, problema at sakripisyo. Hindi ko nga po alam kung ano ang pakiramdam ng mga taong pinagdarasal ko kapag narinig nila ito. Hindi kaya iniisip nila at sinasabi nila, kaya nga kami nagpapadasal sa iyo, pamawala yung mga sakripisyo eh. Talagang sinasabi ko yan para ipamulat
sa tao. Nakasama talaga sa pagsunod kay Kristo ang mga sakripisyo. In fact, madalas sinecheck ko rin po ang sermon ko. Baka sa sermon ko, pinagmumukha kong ang Diyos ay parang genie na basta tumawag tayo, basta ginagawa natin ito o yun, ibibigay na sa atin ng Panginoon ang ating hinihiling sa Kanya ora mismo. Baka ang pinopromote kong Diyos sa inyo ay Diyos lamang ng kaginhawahan, hindi ng kagipitan. Ay Diyos lamang ng kasaganahan, hindi ng kakulangan. Ang Diyos lamang ng kasayahan, hindi ng kalungkutan. So much so na kapag nakaranas na po kayo ng mga problema sa buhay, ay magtatampo na kayo sa Diyos sapagkat iyon ang Diyos na pinamukha ko sa inyo. Pinaniwala ko kayo na ang Diyos ay maaasahan na wala kang problemang mararanasan o anumang hilingin mo, ibibigyan niya ng katuparan, magdasal ka lang, magsakripisyo ka lang, sumunod ka lang. Because life, especially Christian life, is certainly not like that. Hindi natin maiiwalay si Jesus sa krus. Tama na siya'y muling nabuhay, pero kaya nga may muling pagkabuhay ay dahil may pagkamatay. Kaya nga rin siguro nang muling mabuhay si Kristo ay hindi niya inialis ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paas upang ipaunawa sa atin na ito'y napakahalagang bahagi ng pagliligtas na ginawa niya sapagkat tayo'y mahal niya. At kaya nga din sa pagsunod natin sa Kanya, ito ang isa sa pinakapangunahing requirement, di ba? Ang buhati natin ang ating krus. Kaya sana mga kapatid, maging maliwanag sa atin ito upang hindi tayo magtaka kapag tayo nakararanas sa mga pagsubok at problema, kahit na tayo nagpapakabuti pa, bahagi ito ng ating pagsunod kay Kristo. Bahagi ito ng ating pagpapakabuting tao. Besides, mas nasusubok ang ating pagpapakabuting tao kapag nakakaranas tayo ng mga sakripisyo. Isa pa, hindi naman din papayag ang diablo na magpakabuti tayo ng ganun-ganun na lang, nang hindi niya ito hadlangan. Siyempre, hadlangan niya. At dito po natin maiuugat ang mga naranasan nating paghihirap. Most of these sufferings ay galing sa demonyo. Dahil ayaw niya na tayo mapalapit kay Kristo. Kaya sana mga kapatid, huwag na tayo nagugulat. Bagamat, sabi ko nga, iwasan natin ang mga problema. Pero kapag nandyan na, yakapin na natin, tanggapin na natin at buhatin na natin ang krus ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa natin. Ipakita natin, hindi sa Diyos, kasi alam naman po ng Diyos kung tunay ang pananampalataya natin sa Kanya. Pakita natin sa diablo, sapagkat siya itong hindi naniniwala na mahal natin ang Diyos. At tulad ng pananaw niya, dati kay Job, sabi niya sa Diyos, kung aalisin ko yung kabuhayan niya, kung aalisin ko, mga mahal niya sa buhay, ang kalusugan niya, tingnan ko lang kung sumamba pa siya sa iyo. Hindi believe ang diablo na mahal natin ang Diyos. Kasi nga siya, kahit wala naman siyang naging problema, tinakwil niya ang Diyos. Tayo pa ba? Yun ang nasa isip niya. Kaya sana patunayan natin sa Kanya na ang Diyos ay mahal natin talaga, anuman ang ating maging problema. At kaya naman ito inaalaw ng Panginoon, yung mga pahirap na binibigay sa atin ng diablo, sapagkat siya'y naniniwala sa atin na kaya nating patunayan sa diablo, ipahiya ang diablo, at patunayan dito na mahal talaga natin ang ating Panginoong Jesucristo. Doon mas lumulot ang ating pagiging mabuting tao kapag kahit ang diablo ay mapapailing at mapapasabi na tunay ngang mahal natin si Kristo. Amen.